Nasa ating linya ngayon si Police Colonel Arnold Thomas Ibay, ang pinuno po ng Manila Police District. Magandang umaga po, Colonel. Yes, Sir Ted. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat po ng ating tagapakinig. Opo, sa oras na alas 7:44, ano pong inyong assessment po sa ating pong traslasyon? So far, sir, mabilis po itong takbo po ng andas. Kasi po baka 2016, yung mga ganitong oras po, nandyan pa lang po siya sa may bandang Orosa. Sa may Orosa pa lang po ito, Orosa P. Burgos, Way back 2016, iba po yung disenyo ng andas yung panahon na yon. At natatandaan ko ito kasi ako po yung nando, naka-duty doon sa sektor na yon. Opo. So kung ito mas mabilis nga, hindi ho ba dati-rate na ang aking dyan sa coverage po namin dati, ang pinaka-late na dumating, 3 a.m. yata yun na dumating sa Quiapo Church, di ho ba? So ngayon, anong ating estimate of arrival po ng andas sa Quiapo Church? Sir, ang conservative estimate natin ay baka mapantayan po yung pinakamabilis nung 2020, which is 16 hours, 16 hours upon release po sa may Quirino Grandstand. Opo, sige po. Opo. Sige, but so far ngayon po, wala namang ano po ang mga reports na tinatanggap ng inyong command post dito po sa mga tao na lumalahok o kaya po naman dinadaanan ito pong traslasyon sa usapin po ng seguridad at safety. Yes, sa pagdating naman po sa safety, lalong-lalo na po sa mga kababayan po natin na mamamasan, marami mga hinihimatay po, Meron pong na-report sa amin, mga around 12 na yung hinihimatay. Dahil siguro sa siksikan, at the same time po, so far, other crime incidents, wala naman po tayong reported. Pero nakikita po natin, yung mga dinadaanan po ng Nazareno, ay pagod na pagod po yung mga kababayan natin at sa mga sidewalk, nakaupo at nagpapahinga. Opo, dahil siguro sa tulakan, sa balyahan. Ngayon po dun sa pagsampa po sa andas, ay very limited na po ito. At ang kadalasan po na talagang tinatarget nila ay yung cruise na nakausli sa likod dahil bago na po ang disenyo nitong andas natin. Ang kaibahan po nito, noong 2020 kasi pulis po mismo yung nakapaligid dito. Ngayon po, the arrangement this year is mga ihos na po, Mga deboto na lang po ang iikot po mismo dito sa andas. Opo. At sila na rin po ang nakalinya po kasi meron po ma-accommodate na dun mismo sa andas. Accommodated po doon around 15 to 20 persons. Opo. Mga ihos po lahat yan. Opo. So, maliban sa mga hinihimatay, Colonel, yung po mga nasusugatan, meron na hubang reports? Meron pong nasusugatan, pero kadalasan po dito ay mga minor lang. Yung mismo hindi po nila nararamdaman habang sila po ay sumasalang po sa lubid, nararamdaman po nila pagkatapos dahil mataas pa po yung adrenaline. Kasi siyempre po nakayapak ang mga abrasions, mga ganun po, nagagasgas, which is normal pagka ganito pong nagkakatulakan. Opo. So, in effect na ho ba ngayon ito pong pag-shutdown ng telco services sa Manila? Yes, kanina pong nandun kami sa may Quirino Grandstand, wala po kami pumapasok na mga messages, wala rin po pumapasok na tawag. Pero nung lumipat po kami, tsaka po kami naka-receive ng nung lumampas po yung Nazareno, tsaka bigla po kaming naka-receive ng mga text message. So, we assume na nagsimula na po yung shutdown kanina bago po nagsimulang gumalaw po yung yung andas around past 4 a.m. this morning. Opo. Pero ano ho ba dyan ang inyo pong ugnayan? Hindi po ibabalik ang regular na serbisyo ng mga telcos hanggat hindi nakakarating sa Quiapo Church ang andas? Siyempre, presumably po kasi nag-request po ang PNP. Ang unang-una po ay yun dun po sa rutang dadaanan niya sa Quirino Grandstand sa Quiapo. So we presume, sir, na ma-restore na lang po siguro, sir, yung normal na telecommunication services natin pagkatapos pag maibalik na po itong andas natin sa loob po ng Quiapo Church, kagaya po ng binanggit nyo. May pahabol lang pong tanong si Chacha. Oo. Colonel, so ibig sabihin nakatulong po yung pagbago ng disenyo ng pinaglagyan ng andas kung bakit mas mabilis po ngayon yung pag-travel niya papunta sa Quiapo Church?
Opo, nakatulong po ito at saka siguro po sa tuloy-tuloy na panawagan namin sa tulong po ninyo, yung mga pinagbabawal, lalo po yung pakiusap po na sa mga deboto natin, napakinggan yung kapwa nilang deboto, yung mga ihos, na wag nang sampahan. Pero alam niyo po, marami po talagang adventurous na mga kabataan. Kung sa naobserbahan po namin, kabataan po talaga yung mahilig umakyat. Wala po kami nakitang medyo may edad na. Oo. Kabataan po talaga ang adventurous, Ma'am Chacha. Ito po. Yes po. Colonel, mahihigitan ba nito yung mga deboto na dumagsa noong 2020 bago po ang pandemya? Nalaman po natin ito siguro sa kalagitnaan posisyon. Kasi po, nung una, talagang marami po, more than 100,000 yung bago po umalis 100,000 po sa Trino, noong mga 4 a.m. And then po, bigla pong umulan. So, we do not know kung this will hamper their desire to join the procession. Ito pong pag-ulan na to. So titingnan po namin siguro, we can give you an estimate later by lunchtime or early in the afternoon. Kung kasi yung pacing po, yung dami po, yung estimate po ng mga segments natin sa mga dumadalo po rito sa translasyon. Okay, sige po. So kung kayo po ay magmula 2016 nakaranas po nito hong pangangasiwa sa seguridad po ng ating translasyon. Ngayon po, ganun pa rin ba? Ano po ang pinaka-major challenge ninyo? Sir, ang challenge po talaga rito, ganun pa rin po yung unang-una. Siyempre, yung threat na po pwede pong mangyari. Kaya nga po, as a consideration and for the safety of everyone, although inconvenience, nandun po lagi yung po natin yung signal interruption. Then pangalawa naman po dyan na mga namin na challenges po namin, dumadaan po kasi siya sa masisikip na daan. So dito po sa loob ng Quiapo, so kung may medical emergency, medyo mas mahihirapan po tayo. Mas mahihirapan po tayo na ilabas kung sakaling meron man. But ito po sir, mga mga deboto natin, they have a way of dealing with themselves habang nandun po sila habang nasa prosesyon po Pag nahihirapan po sila, nagtataas po sila ng kamay at kapwa deboto na rin ang humihilad sa kanila. Ganun po ang nakikita namin. Meron po silang sariling system. Opo. At kayo ho naman po nakasita na ng may mga nagdala pa rin ng mga backpack na labag sa regulasyon. Opo, sir. Dito po kasi sa pagpasok, lalo na po rito sa simbahan, meron po tayong scanner x-ray machine po dito. Courtesy ng OTS. There are two working here. Dunadaan po lahat yung mga gamit doon. At marami po tayo mga bladed weapons. We were able to confiscate. Marami na po nakukumpiska. Tina-turn over na lang sa atin kasi it's more on confiscation. But with regards po dun sa gun ban, wala pa po tayong wala pa po tayong nahuhuli, napapailan ng complaint, except for someone, sir, na nagbiro po tungkol sa bomba, yung bomb joke po, which na-file po natin ng complaint at na-inquest po ito. Okay, nakakulong po ngayon. Opo. But so far nga po, ho naman, awa ng Panginoon, wala hong any major na mga nasabat kayo na may palatandaan po ng banta sa seguridad. Yes, sir. Opo. Na so far, tulad ng binanggit nyo, with prayers and with your assistance po kasi napakalaking bagay po yung katuwang namin kayo sa pagpaparating kung ano po yung dapat gawin dito po sa Nazareno. Kung wala po kayo, hindi po ganito ang magiging takbo. Of course, sir, yung force multiplier natin, tulungan po ng different agencies at yung support po ng LGU po sa amin, sa kapulisan po. Opo, salamat nga po at tayo po ay nagtutulong-tulong para mairaos natin to ng ligtas, mapayapa, kasi this is really a nightmare sa tulad po ninyo na ang pangunahin pong responsibilidad ay seguridad. Salamat po, Colonel, at kami po yung muling tatawag kung kinakailangan. Yes, sir, maraming po salamat. Baka minsan po, nag-iikot po kami, baka hindi nyo po kami ma-contact. Pero we're very lucky enough, sir, na meron pong signal ngayon dito sa may pwesto po namin. Opo, sige po. Sir. Salamat na marami, Colonel. Mag-iingat po kayo and good luck sa ating pong tropa at sa ating hanay. Si Colonel Arnold Tomas Ibay, ang hepe ng Manila Police. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.